you're the boss in the house. Okay. Ito po yung ating teksto sa King James Version. Mahaba pala. Kaya, okay. Kaya, sa hapon na ito, ating pag-uusapan ay patungkol sa mga asawang lalaki. Sa mga asawang lalaki dahil sa ngayon ay Men's Month. Dahil nakaraang buwan ay puro women's emphasis tayo. Kaya ngayon ay men's emphasis. At papaalam ko lang po sa inyo na 3 Sunday akong mawawala. Beginning next Sunday sa 9, 16. Pero 23 nandito na ako. 23 na umaga dating ko yun. Pero sikapin kong makarating dito ng makita ko. Nakita ko. Pero kahit wala ako, nandiyan naman yung mga diko natin, si Kuya Roger. Kuya Roger! Di ka Melchor. Maksin na mo. Si Kuya Arthur. Kuya Arthur. Present. At saka nandiyan si Bunso. Magsapat ko siya. Purihin ng Panginoon. Okay. Kung tatanungin mo, if you were to ask most Christian men ng ganitong question, husband, what is your primary responsibility in the family? Ikaw na asawang lalaki, ano ang iyong pangunahing pananagutan sa iyong sambahayan? Sa iyong sambahayan. Okay. Merong mga magsasabi, ang primary responsibility ko is to be the head of the home. At kung iyan ang iyong sasabihin, nagkakamali ka. Kasi the husband's primary responsibility is not to be the head of his wife, but to love her as Christ loved the church. Ikaw, asawang lalaki, ang responsibility mo ay ang iyong pangunahing pananagutan ay mahalin ang iyong asawang babae. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. And the head and the boss in the family, at ang boss hindi ikaw ang boss ng iyong sambahayan, subalit ang boss ng sambahayan ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Siya ang boss ng ating sambahayan. Ang salita ng Panginoon ay maliwanag, clear that He is in fact the head. The scripture is clear that the husband is the head of his wife, even as Christ is the head of the church. Pero hindi ikaw ang boss ng iyong family, kundi ng house, kundi si Jesus ang boss
ng house. Kaya nga ba, dapat magkaroon ng mutual submission ang bawat isa sa atin. Kaya dito sa Ephesians chapter 5 verse 21, sinasabi dito, submit to one another out of reverence for Christ. Kung makikita ninyo, submit to one another. Ibig sabihin, ako magpapasubmit sa inyo, kayo magpapasubmit sa akin. Ibig sabihin nun, meron tayong mutual submission sa isa't isa. Nagkakaroon tayo ng pagkakasunduan mutually sa isa't isa na tayo ay nagkakaroon ng submission sa isa't isa. Walang nagmamataas, walang nagmamapuri, kundi ang bawat isa ay nagsasubmit, nagpapasakop sa bawat isa. Kaya nga ba sinasabi na this requires developing a humble and servant attitude toward one another. Kinakailangan magkaroon tayo ng humble, magkaroon tayo ng magpakumbaba tayo, at magkaroon tayo ng servant attitude. Ibig sabihin na handa tayo maglingkod at handa natin paglingkuran ang bawat isa, where we lay aside our rights, iisang tabi natin yung ating mga karapatan, and selfish interest, yung ating mga sariling interest, and seek the good of one another because we fear the Lord and are subject to Him. Pagka ganyan na nangyari, walang awayan. Pagka ganyan na nangyari, maayos ang buhay. Sapagkat walang bangayan. Ibig sabihin, nagpapasakop ang bawat isa. Kaya nga ba sinasabi na wives express mutual submission by submitting and reverencing their husband. Kayong mga asawang babae, magpasakop. Ito ay dapat magkaroon kayo ng mutual understanding, o meron kayong pagkakasunduan sa isa't isa, mutual submission, na kayo ay magpapasakop sa inyong asawang lalaki at igagalang ninyo ang inyong asawang lalaki. Amen. Amen. Kaya nga ba, hindi lamang sa asawa, kundi pati sa mga anak. Children express mutual submission by obeying their parents. It should be. Dapat mangyari yan. Na ang mga anak ay dapat magsasubmit sa kanilang mga magulang. Sapagkat kinakailangan yan, biblically. Dapat na mangyari yan. Nangyayari ngayon, mas makapangyarihan pa ngayon ng ang mga anak, hindi mo mapalo, baka ipapulis ka. Kaya nangyayaring ganyan. Kaya para wala nang bangayan, hayaan mo na lang yung mga bata na yan. Kaya nangyayari, lumalaki, nagkakaroon ng sungay yung, maliit pa lang yung bata, may sungay at sinusog na yung mga magulang. Hanggang sa paglaki niyan, nawawala na rin ng paggalang sa kanilang mga magulang. Hindi dapat yun. And hindi lamang yun, slaves express mutual submission by obeying their earthly masters. Ibig sabihin nun, yung slave sa ating panahon, yung employee, yung master na yan, earthly master, yun na employer. Kaya ibig sabihin, ikaw na employee, dapat magpasubmit ka sa iyong employer. Hindi yung ikaw pa mas magaling sa iyong employer. Kung ikaw ay mas magaling pa sa iyong employer, magpalit na kayo ng lugar. Ikaw na magpasweldo sa iyong employer. Kung kaya mo. Kung hindi mo kaya, ibig sabihin, magpasubmit ka sa iyong employer. Sapagkat yun ang nararapat. Lumalabas, nangyayari, mas matapang pa yung employee kaysa ron sa employer. Mas makapangyarihan pa yung employee kaysa
Hindi dapat yun. Hindi dapat yun. Kaya nga ba, sinasabi pa na, ito maganda, husband express mutual submission to their wives. Mutual, ikaw ay magkaroon kayo ng magkasunduan kayo, express mutual sa isa't isa, na ikaw ay magpapasakop in the fear of Christ. Paano mo gagawin yun? By loving their wives. Ibig sabihin, mamahalin mo ang iyong asawang babae. Amen. Sino ba may mga asawa na rito? Ang mga kababaihan, sino may mga asawa na rito? Obvious na. Kaya nga ba, ito yung governing principle na dapat mangyari, na magkaroon ng mutual submission sa bawat isa. Magkaroon ng mutual submission sa bawat isa. Para na noon, walang gulo. At hindi ito yung sinasabi sa sanlibutan na pagka ikaw ay asawa na lalaki, ikaw ay hari doon sa bahay. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Unang-una, kinakailangan may apply yung Christian love. Ang sabi nga, a husband, love your wife just as Christ loved the church and gave up himself for her. Yan ay utos. Utos yan. Kaya nga ba binigay yung utos? Love is commanded. Ibinigay yung utos na ikaw ay mahalin mo ang iyong asawang babae, and thus is possible for all husbands. Dapat ito ay mangyari sa lahat ng mga kalalakihan na mahalin niya ang kanyang asawang babae. Amen. Amen. Ngunit, mayroong mga nagpo-protesta. Yan ang protesta dyan. Magpo-protesta, sasabihin, some husbands may protest that this is an impossible command. Bakit? Because no human husband can ever love his wife as Christ loved the church. Sasabihin na, Jesus ay Diyos yun eh. Ako naman ordinaryong tao lang ako. Kaya hindi ko pwedeng pantayan yung pag-ibig ni Jesus na sa kanyang iglesia sapagkat ako ay tao lamang. Marupok. Kay daling lumimot. Ibig sabihin nun, ito ay iniutos ng Diyos. Kung kaya't ito ay the fact that God commands us to love our wives means that this sort of love is not primarily a feeling. Hindi ito yung nadadama mo lang. Hindi ito yung sinasabing pag-ibig ng sanlibutan, kundi ito ay pag-ibig ito ay pag-ibig na iniutos ng Diyos. Hindi ito yung basta pag-ibig na lang ng sanlibutan na gano'n na lamang. Ibig sabihin nun, ito ay pag-ibig na iniutos at talagang ibinigay ng Diyos sa asawang lalaki na kinakailangan niyang mahalin ang kanyang asawang babae. At nangyayari pa, the basis of biblical love and of Christian marriage is not feelings of romantic love, but rather a commitment of the will. Alam niyo kasi, yung romantic love, sandali lang yan eh. Kumukupas yan. Hindi yan permanente. Kumbaga sa para ka lang natarangkaso,
tapos gumaling, tapos nawala na. Hindi, ganun yung romantic love eh. Natatawa kayo, no? Para ka lang sinipon. Sumakit sa ulo. Para bang nangyari ba? Para yung romantic love, para bang sinasabi, I love pizza. Meron kang craving ng pizza. Ang ginawa mo, punta ka sa Pizza Hut, bumili ka ng pizza, kumain ka ng pizza. Tapos, nawala na. Wala na. Nawala na. Nakalimutan mo na yung pag-ibig mo sa pizza. Yun lang yun. Yung romantic love. Pero pinag-uusapan natin dito ay biblical love na merong it is rather a commitment of the will. Commitment of the will. Kaya nga ba kumisan, nangyayari, sinasabi ng kalalakihan ng ganito, I just don't love my wife anymore. Bakit? Bakit? I don't love my wife anymore. Bakit? Bakit hindi mo na mahal ang iyong asawa? Bakit? May amoy na ba yung asawa mo? Kulubot na ba ang balat ng asawa mo? Kaya hindi mo na mahal ang asawa mo? O bungangera ba yung asawa mo? Ngayon, sasabihin mo na I am in love with another woman. Hindi mo pwede yan. Walang blessing yan. Kasi sinasabi, God's word to him is, if you want my blessing, you must cut off instantly with any other woman and learn to love your wife. Walang blessing yan. Pagka ikaw may asawa na at hahanap ka pa ng iba, walang blessing yan. Mapuputo ng blessing mo. Puro kamalasan ang abutin mo dyan. Yan ang totoo niyan eh. Nakita niyo si Haring David. Nakita niya si Bathsheba. Dinisire niya. Ano nangyari sa buhay? Nakawardi-wardi na ang buhay niya. Binalas siya. Nawala ng blessing sa kanya. Si Solomon, nagkaroon siya ng 700 asawa at meron siyang 300 kinakasama. Ano nangyari sa kanya? Nakawardi-wardi rin ang kanyang buhay. Hindi ganun. Wala kasing blessing. Kasi sinasabi talaga na ikaw, lalaki, kinakailangan magkaroon ka ng isang asawang babae. Doon lang magkakaroon ng blessing yan. Doon lang magkakaroon ng blessing yan. Ngayon, ito kasing sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Efeso ay kasi yung bago pa maging Kristiyano yung mga taga-Efeso, yung mga taga-Efeso ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sinasamba nila noon ay yung si Diana o si Artemis, yung goddess of love kung tawagin nila. Yun, inaalaw nila yung multiple partner. Kaya yung sila, mga pagano sila, very common sa kanila yung magkaroon ng maraming asawa. Kaya sinulat ni Pablo itong sa Efeso para ma-break yung mentality na yun. Kasi ito ang mentality ng mga taga-Efeso dati. Ito ang kanilang mentality. Ito, wicked mistresses for pleasure. Yan ang mentality nila. Meron silang mistress for pleasure. Meron silang concubines for day-to-day needs of the body. At hindi lang yun, but we have wives in order to produce children legitimately and to have a trustworthy guardian of our homes. Kaya allowed sila yung ganong magkaroon sila ng multiple partner dahil sa ganitong prinsipyo, itong kanilang mentalidad na ito, na magkaroon sila ng mistresses, magkaroon sila ng
concubines. At hindi lamang yun, magkaroon sila ng talagang asawa para magkaroon sila ng legitimate sons and daughters, children. Okay? Ngayon, even in marriage, when the husband has fallen into a simple ways, mayroong possibility na ganyan, of the world, where he has been unfaithful to his wife or her to him, where romantic love has gone cold, it is possible through obedience to God's word to turn that marriage relationship around so that it not only honors God, but also fulfilling to the couple. Mayroong possibility na ganun, na bumagsak sa kasalanan, pero ibig sabihin nun, hindi naman natatapos ang mundo ron, hindi naman natatapos ang buhay doon, nagpapatuloy pa kung mangyayari na babalik yung lalaki at hihingi ng tawad sa kanyang asawa. And that will honor God. Kasi yung pagsasama ng babae at lalaki in the circle of marriage, nandoon yung blessing, nandoon ang it will honor God. And it will be fulfilling for the couple. Ano ka, serious? Okay. Ibig sabihin nun, mga kapatid, iniutos ng Panginoon na ang asawang lalaki kinakailangan mahalin niya ang kanyang asawang babae. At ito ay may possibility ito dahil ito ay possible sapagkat ito ay inutos ng Diyos. Magiging possible ito dito sa ating pag-aaralan ito. To love your wife as Christ loved the church, you must understand and practice biblical love. Kinakailangan para talagang magawa mo na mamahalin mo ang iyong asawa, ay dapat ma-practice mo at matutunan mo yung biblical love. Ngayon, ang tanong, what is love? Anong definition mo ng love? Anong definition mo ng love? Kung nanonood ka ng sine, ano ang makukuha mo doon na meaning ng love? Love is never having to say you're sorry. Love story. O kaya love is blind. O kaya sa mga love is in the air. Ibig sabihin, marami kang mapupulot na definition ng love sa mga popular songs, mga love songs. Di ba? Kaya sa social media, marami kang mapupulot na meaning ng love. Pero ano talaga ang meaning ng love biblically? Unang-una, sinasabi dito sa Matthew chapter 22, verse 37 to 39 ay ganito. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God. Ito, pagmamahal mo sa Diyos. Paano mo mamahalin ng Diyos? Ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ang buong kaisipan. Yan ang iyong dapat na gawin para maging mamahalin mo ang Diyos. Ngayon, this is the first and great commandment. And the second is like unto it. Yung susunod na love ay kaparehas din nun. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Mahalin mo ang iyong kapwa ng kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Siyempre, mahal natin ang sarili natin. Amen. Ayaw natin nasasaktan ang ating sarili. Amen. Pinakakain natin ang ating sarili. Pinainom natin ang ating sarili. Amen.
pinaliligayan natin ang ating sarili. Amen? Dapat ganun din ang gagawin natin sa ating kapwa. Yun ang sinasabi doon sa salita ng Panginoon eh. Yan ang, si Jesus ang nagsabi niyan eh. Si Jesus ang nagsabi. Jesus said. Siya ang nagsabi kung paano mamamahalin ng Diyos at kung paano mamamahalin ng iyong kapwa. Ngayon, kung magmamahal ka, ay dapat ito ang gawin mo. Mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pagkamamahal mo sa iyong sarili. If you are going to enter into a relationship, you must do that. Amen. Yan. So, what is love? Love, number one, is self-sacrificing. Love is self-sacrificing. Ang ating model dito ay ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya, ano ginawa ng ating Panginoon Jesucristo? At a personal cause that we can never fully fathom, sa personal na halaga na hindi natin kayang aruin, Jesus laid aside His right as God. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Took on human flesh. Nagkatawang tao siya and became obedient to death. Siya naging masunurin hanggang sa kamatayan on the cross, when He actually was made sin at siya ay ginawang kasalanan para sa atin. Yun ang selfless love. Self-sacrificing love. Kaya nga si Jesus' love is seen most graphically in the self-sacrifice for us on the cross. On the cross. Ito yung self-sacrificing. Kaya nga ba, pagka sinasabi mong self-sacrificing, meron magsasabi na ama ng tahanan, ay magsasacrifice ako sa kanila. Kaya ko ibuwis ang kanilang buhay. Kaya ko ibuwis ang aking buhay para sa aking pamilya. Sinabi na ba ng asawa niyo sa inyo? Hindi pa. Waiting. Ibig sabihin nun, nandoon yung self-sacrifice. Yung kaya niya ibuwis yung kanyang buhay para sa kapaanan ng kanyang pamilya. Pero ang una niyang dapat na gawin ay ito. And He said unto them, if any man will come after me, let him deny himself. Yun ang kauna-unahan. Let him deny himself. Yung para sa kanya ay hindi na sa kanya, kundi para doon sa ibang, sa kanyang minamahal. And take up his cross. Take up his cross daily. Hindi one time, hindi once a month, hindi once a year, kundi daily. Daily. Araw-araw. And follow me. Kaya kung ang sasabihin ng ama ng tahanan na kaya kong i-sacrifice, hindi ito pang one time lang, kundi ito ay panghabang buhay. Ito yung self-sacrificing. Kaya nga ba sinasabi, at the heart of Christian living is not using other people to meet your needs. Hindi ka gagamit ng tao para ma-meet mo ang iyong pangangailangan, but setting aside your need. Kundi iisang tabi mo ang iyong pangangailangan and selfish desires in order to meet others' need for the sake of Christ. Ibig sabihin nun, yung kailangan ko ay hindi isang tabi ko, kundi yung kailangan mo ang gagawin ko. Yun ang self-sacrifice. Mauna yung kapwa mo, mauna yung minamahal mo kaysa sa iyo. Imbis na ikaw ay kumain, siya muna ang kakain. Pwede naman sabay. Pero pangunahin yun, uunahin mo yung iyong
asawa kaysa sa iba. And the real cause of failure ultimately in marriage is always self. Nagkakaroon ng failure ang mag-asawa, ang kanilang marriage relationship dahil sa nagiging makasarili ang bawat isa. Alam nyo, and the various manifestations of self. Alam nyo, pagka nagkagalit yung mag-asawa, pareho silang tama. Pareho silang tama. Pareho silang may tama. Kaya nga dahil ang pinaiiral nila ay yung sarili nila. Ako ang tama, ikaw ay mali. Nasasabihin ng isa, hindi, ako ang tama, ikaw ang mali. Kaya pareho silang tama. Pagka sumigaw ng isa, lalakasan ng sigaw ng isa. At nagsigawan na sila. Kaya sa mag-asawa, dapat yung isa tahimik lang. Ano ba yung Roger? Sabi ko nga nun, it takes two to tango. Sapagkat hindi ka pwede magsayaw na nag-iisa kang nagtatango lang. Dapat pagka nag-aaway, dalawa yung nag-aaway, hindi yung isa lang. Alam ka namang kaaway mo yung sarili mo. Kaya nga, self is at the root of all problems in this world. Yung makasarili, ito yung ugat ng problema sa buong mundo. Sa buong mundo yan, sa buong mundo. All this trouble ultimately come back to self. Kung isang world leader ay naging makasarili, katulad ni Hitler, gusto niya sakupin ang buong Europa, buong mundo. Naging selfish siya, naging makasarili siya. Ano nangyari sa kanya? Nagkaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Yun ang root cause of all the problems, yung makasarili. Hindi na nagiging problema ng mag-asawa kung sila ay pinaiiral nila yung kanilang pagiging makasarili. Kaya nga ba love is self-sacrificing. Love is self-sacrificing. The wife must also practice self-sacrificing love toward her husband, since all Christians must love one another. Alam nyo, pagka nandun kayo sa Pilipinas, bago ka pumunta rito, labing-labing kayo mag-asawa, tapos nung nakarating ka na rito sa Hong Kong, ikaw na yung kumikita, mas malaki na kinikita mo kaysa ron sa asawa mo, ikaw na yung hari. Ikaw na yung malakas ng boses. Ikaw na yung commander. Nasasabihin mo, kung walang submit, walang remit. Ganun ang nangyayari. Kung sino yung malaki ang kita, yun ang malakas ang boses. Yun ang nangyayari. Hindi na kaya sinasabi, mas practice self-sacrificing love toward her husband, since all Christians must love one another. But the apostles' special command to the husband is to love their wives sacrificially as Christ loved the church. Kaya ang love, number one, is self-sacrificing. Number two, love is caring. Yan. Ang sabi nga doon sa 29, Ephesians 5:29, for no one ever hated his own flesh, but he nourishes and cherishes it just as the Lord does the church. Ibig sabihin nun, inaalagaan, pinakakain, at kinikare. At ibigyan ng definition ng nourish. Nourish means to feed, pakainin.
pakainin. Every husband should think about and take action to feed his wife on every level. Number one, physically, through adequate material provisions. Kinakailangan pakainin mo ang iyong asawang babae ng masarap na mga pagkain. Magtrabaho na lang. Magtrabaho siya. Through adequate provision. And number two, emotionally, through being sensitive to her feelings. Kinakailangan nalalaman mo kung galit o hindi yung iyong asawa. Sapagkat pagkagalit yan, nagliliparan ng mga plato. And spiritually, through his own walk with God and by taking the lead spiritually at home. Ikaw, asawang lalaki, dapat ikaw yung naunang naging Kristiyano sa pamilya upang maakay mo ang iyong asawang babae para sa Panginoon. Amen? Amen. And then, cherish. Cherish has the hint for warmth. When your wife, who is part of you, is hurt or needy, whether physically, emotionally, or spiritually, you should tenderly care for her. Amen. Amen. Okay, kaya nga ba, love is caring. Ano yung una? Love is self-sacrificing. Love is caring. And number three, love is nourish and cherish are the opposite of self-centered indifference. Love is commitment. Love is commitment. Bakit commitment? Kasi sinasabi, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Yung ikaw, lalaki, iiwanan mo yung nanay at tatay mo, at ikaw ay makikisama sa iyong asawang babae at kayo magiging isa. Hindi at kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa. Ibig sabihin nun, hindi dapat na pagka nagkagalit uuwi yung isa doon sa nanay at tatay niya at magsusumbong. Ayoko na sa kanya, dito na lang ako. Dapat mangyari na ang mag-asawa ay nakabukod. Meron na sila sariling pamilya, meron na sila sariling gobyerno sa kanilang buhay. Na para nang noon, hindi na sila pinakikilaman ng nanay at tatay nila. Dahil kinakailangan na ang mag-asawa ay sila nagpapalakad ng kanilang buhay. At hindi na yung mga magulang nila nagpapalakad ng kanilang mga buhay. Kasi yan nandiyan yung commitment nila sa bawat isa. Kaya nga ba ang commitment na ito ay it is a realistic commitment. Ito ay totoong commitment. Totoong commitment ito. Kaya sinasabi, true love is not conditioned only on your wife's always being sweet and kind and always looking like a magazine model. Ibig sabihin nun, ang pagsasama ng mag-asawa ay hindi lamang nakakondisyon yung asawa mo na nasa mood siya at para siyang maganda, para siyang manika. Pero in fact, the time love is most needed and tested is when your wife isn't altogether lovely. Pagka nagkasakit na yan,
Naratay na yan, sino ang mag-aalaga dyan? Naalala ko tuloy si Gladys nung nahulog sa Aratilis. Hindi makatayo. Ang ginawa ng asawa, siya naglilinis. Hindi makatayo. Hindi maka ano. Yung asawa ni Gladys, yun ang naglilinis sa kanya. Kaya nakita ng magulang ni Gladys na napatunayan nung nanay ni Gladys na mahal nga pala nung asawa ni Gladys yung si Gladys. Dahil inalagaan. Nanonood. Kaya nga ba, the time love is most needed and tested is when your wife isn't altogether lovely. Pagkaya ni matanda na, pagkaya ni amuin na, pagkaya ni kulubot na, pagkaya ni losyang na, dapat, yan ang panahon na talagang dapat na minamahal na yan. Kung kaya kayo mga kababaihan kayo, pag-uwi niyo sa inyong mga asawa, kinakailangan mabango kayo. Kahit na hindi na lang Christian Dior o Chanel lang hindi pabango. Kahit pakpayo lang, okay na. Atin ko. Kaya nga ba, love, it is a realistic commitment. Makatotohanan na commitment ito. Hindi yung sasabihin mo, aalagaan kita, pero pagdating ng oras, hindi mo na siya aalagaan. Hindi kita iiwan, pero nangyari, iniiwan mo rin siya. Mapapatunayan mo yung commitment mo sa panahon ng kahirapan. Kasi ang pagsasama ng mag-asawa, may bow nga yan. From richer and from poorer, from sickness and health, through thick and thin, till death do us part. Ganon yun. At hindi lamang realistic commitment yan, ito ay growing commitment. Ito ay growing commitment. Bakit growing commitment? Kasi that is, you must work at it and nurture it as the years go by. It is going sweeter and sweeter and sweeter as the years go by. Amen? Kaya ito ay growing commitment. At hindi lamang realistic commitment, growing commitment, ito ay total commitment. Total commitment. Bakit total commitment? Total commitment, it means sharing yourself totally. Your thoughts, your dreams, your fears, your struggles, your victories. Lahat. Pati failures. Kasama na dyan. Kaya ito ay total commitment. Kaya love is self-sacrificing, love is caring, love is commitment, and love is shows itself. Sabihin mo lang ba sa kanya na, I love you, I love you, I love you, tapos wala ka namang ginagawa. I love you, I love you. Ay, hindi mo pwede yun. Kasi, sabi nga, Jesus didn't just say, I love you. He took the basin and towel and showed love by washing the disciples' dirty feet. And then he went to the cross to demonstrate it. Jesus took the initiative in loving us. Ang sabi nga doon sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ito ay pinapakita. Ito ay pinapatunayan. Hindi yung basta sinasabi mo lamang.
Ang sabi nga, pwede ka magbigay na hindi ka nagmamahal. Pero pagka ikaw ay nagmamahal, sigurado ikaw ay magbibigay. Kaya nga ba, love isn't just an attitude or thought. Love takes what? Action. Love takes action. Malapit na tayo matapos. Late naman tayo nagsimula kanina. Kaya nga ba, panghuli, love seeks the highest good of the one love. Ibig sabihin mga kapatid, seeking your wife's highest good means that there is no place for verbal and physical abuse in marriage. Hindi mo pwedeng pagsasalitaan mo ng masama yung asawa. Hindi mo pwedeng mumurahin mo yung asawa mo. Hindi mo pwedeng pagwiwikaan mo ng hindi magandang salita. O hindi mo pwedeng sasaktan mo ang iyong asawa. Naalala ko tuloy yung isa naming kaibigan sa Pilipinas. Nag-asawa yung kanyang anak na babae. Ang ginawa niya, binawi niya. Nung binawi niya, ba't po binawi? Hindi po pwedeng pinalaki namin yung anak namin para bubugbugin lang niya. Hindi po pwede yun. Hindi namin pinalaki yung anak namin ganun. Inalagaan namin ng ilang taon niya, pagkatapos bubugbugin lang niya. Ano yan? Punching bag? Bumili lang siya ng punching bag. Kaya sa mag-asawa, hindi dapat nagsasakitan. Tanong mo kay Sister Mila kung siya ay nakanti man lamang. Minsan nakanti ko yan dahil natutulog ako. Kaya nga, no verbal abuse means no name calling, no sarcasm. Hindi mo pwedeng tuyain yung asawa mo, asarin mo asawa mo. No jokes that put her down, no angry threats. Hindi mo pwedeng, iwanan kita! Ngayon mo. Kaya nga mga kapatid, a biblical love is self-sacrificing, caring, commitment. Ano pa? It shows and it seeks the highest good of the one love. Kaya nga mga kapatid, husbands, ito ang iyong job description. Your main responsibility that you ought to constantly be measuring yourself against is to love your wife just as Christ loved the church. Such love is self-sacrificing, caring commitment that shows itself by seeking your wife's highest good. And then, alam nyo, yung pagsasama ng mag-asawa, pagkasama ng babae at lalaki, it is a mystery. Ito ay profound mystery. Ang sabi nga ni Pablo, this is a profound mystery o malalim na ito ay may malalim na hiwaga. But I am talking about Christ and the church. May malalim na hiwaga nakapaloob dito sa mag-asawa. Amen. And your marriage has much to do with Christ and the church. The world needs desperately to see Christ's sacrificial love for the church through your love for your wife. The head of the home should be the leader in love. Kaya ba ang tanong, so who's the boss of the house?
So thou, Jesus. Amen. Amen. To God be the glory.